Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe po. Anyway, wala naman ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. So, Friday na po ngayon. Siyempre, diba, maraming excited, lalo na sa mga empleyado. Yung mga talagang pagod sa trabaho, pagod sa kakaisip, pagod sa mga problema, di ba? So, gusto naman natin ang magpahinga. Pero siyempre, tapusin natin ang ating linggo na to na isang pasasalamat sa Diyos at nakaraos tayo. Di ba? Sa kabila ng mga problemang nararanasan natin, problema ng mundo, ng Pilipinas, at ng mismong pamilya mo. So, marami sa atin ang talagang gustong mag-relax pagdating ng weekend. So sabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo kahit na anong mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo. So ayan guys, no, napakalinaw po. Kahit na po ang anong sitwasyon natin, ay kailangan nating magpasalamat, no? Minsan grateful tayo kasi hindi lang sa happiness minsan nangyayari yung pasasalamat natin. Kahit magkaroon tayo ng matinding problema, no? Paano kaya yun kung halimbawa mabalitaan mo isa sa mga miyembro ng pamilya mo may stage for cancer, gaya ng pinagdarasal po natin dito, no? Bumagsak yung negosyo mo, o iniwan ka ng pamilya mo, at kung ano pang mga problema. Pero dahil sa mga problemang yan, minsan dyan din po tayo tumitibay. Lumalakas ang ating pananampalataya, lalo na kung kumakapit tayo sa Diyos at hindi tayo kumakapit sa patalim. Kaya talagang kahit dumaranas tayo ng pagsubok, meron din pong nagbubunga ng maganda yan. No? So, kasi ang lahat ng bagay, kahit nasabihin po natin na mahirap ang pinagdaraanan mo, nabibigatan ka na, nawawalan ka ng pag-asa, pinanghinahan ka na ng loob. Tila ba ang feeling mo, dead end na, wala ng pag-asa, kayo na pong bahala nun. Diba? Kasi kahit anong mangyari po, asahan nyo, kung magtitiwala tayo sa Diyos, matatapos at matatapos ang problema. Pagkatapos ng bagyo, malalakas na hangin, malalakas na ulan, lilitaw yung araw kinabukasan. Lilitaw yung bahaghari na sinyales na tapos na ang bagyo. At dahil doon, di ba, ay naging matatag tayo sa ating buhay. Kasi kahit ano pong mangyari sa ating sitwasyon, isa lang ang talagang sigurado na ang lahat ng bagay ay nasa plano po ng Diyos. At siya lang po ang may control sa ating buhay. Maganda man ang nangyayari, masama man ang nangyayari, basta kumapit ka lang. At siya po ay matatapos din yan yung mga problema mo sa buhay. Kaya huwag po tayo magbago. Kaya sabi ni San Pablo dyan, ano man ang mangyari, no? Ano man ang mangyari, ay kailangan ay kay nasa Kristo ka, ay kailangan maging matatag ka. Dahil sa Kanya lang po tayo kakapit. Hindi naman talaga natin control. Kahit hindi natin gusto yung nangyayari, mangyayari pa rin po. Lalo na yung mga problemang dumarating sa ating buhay. Minsan, sunod-sunod pa, di ba? Hindi pa tapos yung isang problema, ayan na naman. Mayroong problema na namang darating. Kaya kung ikaw bibigay na lang basta-basta, ay ikaw yung talo. So, nandyan po, ilagay po natin ang ating tiwala sa Diyos na talagang kailangan magpasalamat tayo sa kahit na anong mangyari sa ating buhay, sa kahit na anong sitwasyon natin, sa kahit na anong kalagayan po natin, ay tsak yun, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya kapit lang po, no? Huwag po tayong bibitaw sa kabila ng mga naririnig nating kaguluhan. Di ba? Sa mundo, sa ating bansa, at mismo sa pamilya mo. Minsan nakakagulo na, yung
nanay at tatay mo maghihiwalay na, o kaya kayo mismo kung mag-asawa kayo, maghihiwalay na, o yung kapatid mo, pinoproblema nyo na lang sa pamilya, di ba? Lagi nagdadala ng problema. Kaya nagiging stress ang buong pamilya. So, kahit ano na po yan, kahit ano pong sitwasyon, huwag lang talaga tayo bibitaw. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, ang sitwasyon mo man ngayon ay sa karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na maluba na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buwan. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, aplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nakakaranas na matinding pagsubok, nakawatak-watak, nakahiwalay-hiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po, dinadalangin ko, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, iniisip pa paano iraraos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.